Hi guys! Good news! Lalo na sa mga lugar na makikinabang at mga kababayang magsasaka at turista dahil sa bagong proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang tatalakay natin sa video na ito. Nais ni PBBM na maagang matapos ang proyektong Paitan Dam sa Pangasinan. Seremonya ng paglilitaw ng unang haligi. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Lower Agno River Irrigation System or LARIS, Paitan Dam sa Santa Maria, Pangasinan noong Biyernes, May 23, 2025. Sa parehong okasyon, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng mga makinaryang pangsakahan, kagamitang pang-agrikultura, mga input para sa sakahan at mga solar-powered irrigation pumps. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Biyernes ang kanyang pag-asa na ang proyektong LARIS Paitan Dam sa Santa Maria, Pangasinan ay magpapalakas ng produktibidad sa agrikultura at magpapalakas ng kakayahan ng mga magsasaka na makasabay sa epekto ng pagbabago ng klima. Ikinabahala ni Marcos na ang buong rehiyon ng Ilocos ay labis na naapektuhan ng El Nino noong nakaraang taon na nagdulot ng krisis sa agrikultura dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Sa nasabing groundbreaking ceremony, sinabi niya na ang proyektong ito ng National Irrigation Administration NIA ay layunin gamitin ang yaman ng tubig mula sa Agno River, isa sa pinakamalaking ilog sa bansa. Ayon kay Marcos, sasaklawin ng proyekto ang mga bayan ng Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista at Bayambang sa Pangasinan, San Miguel at Moncada sa Tarlac at Quiapo sa Nueva Ecija. Ngayon, nandito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para sa mapakinabangan ito sa panahon ng tagtuyot. At iyan po ang gagawin ng Paitan Dam, sabi ni Marcos Jr. Walang patid na irigasyon para sa ating mga magsasaka. Mas malaking kita, mas malaking ginhawa para sa ating mga magsasaka. Hinihiling ko sana na matapos na ito sa 2027 o mas maaga pa kung maaari para naman maramdaman kaagad ng mga kababayan natin ang benepisyo ng LARIS Paitan Dam. Inaasahang matapos ang proyekto sa Disyembre 2027. Kapag natapos, makakairiga ang dam sa 12,041 hektarya ng lupang pansakahan at makikinabang dito ang 11,942 na magsasaka mula sa 56 na samahan ng mga irigador. Ayon kay Marcos Jr., inaasahang magtataas din ang ani ng palay mula 9 na tonelada kada hektarya tungo sa karaniwang 4.2 tonelada kada hektarya. Kaya naman, para po sa ating mga magsasaka, makakaasa kayo na nandito ang inyong pamahalaan na handang umagapay sa inyo. Hiling ko lang po, patuloy kayong magtulungan or patuloy tayong magtulungan. Kapit-bisig nating palakasin ang sektor ng agrikultura at tiyakin na may pagkain sa hapag ng bawat Pilipino, dagdag pa ng Pangulong Marcos. Sa okasyon, pinangunahan din ni Pangulo ang pamamahagi ng mga makinarya at kagamitan sa sakahan, farm inputs, at mga sertipiko para sa mga solar-powered irrigation pump. Ipinahayag din ni Pangulong Marcos Jr. na naglunsad ang Department of Agrarian Reform ng mga intervention para sa halos 6,000 Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project. Kabilang sa mga ipinamahaging suporta ay mga organikong suplemento sa halaman, 10 4-wheel drive tractors na may kasamang kagamitan at mga multi-row power station. Ang mga solar-powered system ay nagbibigay ng malinis, epesyente at madaling ayusing solusyon para sa mga sakahang nasa liblib na lugar.
Samantalang nangako pa rin si PBBM ng higit pang proyekto sa groundbreaking ng Sky Garden sa Pangasinan, isang bagong proyekto para sa turismo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Sky Garden Project sa lungsod ng Alaminos, Pangasinan noong Biyernes, May 23, 2025. Ang proyekto ay bahagi ng layunin ng Administrasyong Marcos Jr. na makahikayat ng pamumuhunan, pasiglahin ang turismo at lumikha ng trabaho. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Biyernes ang groundbreaking ng Sky Garden Project sa lungsod ng Alaminos, Pangasinan at nangakong isusulong ang mas marami pang proyekto sa infrastrukturang pangturismo upang mas dumami ang turista sa lalawigan. Ayon kay Pangulong Marcos, isa ang Pangasinan sa mga nangungunang destinasyon ng mga turista sa bansa na kilala sa kalidad at ganda ng mga pasalubong, sports, tourism, beach games at mga event. Hindi lamang itong Sky Garden, kundi marami pa tayong idadagdag na mga proyekto para yung bumisita sa Alaminos na 500,000 anya ay paabutin pa natin ng 1 milyon yan bago tayo matapos para naman gumanda ang ekonomiya, hindi lamang sa Alaminos, hindi lamang sa distrito, kundi sa buong probinsya. Kasama na rin dyan ang lahat ng mga probinsya na malapit sa inyo, ayon kay Pangulong Marcos Jr. Inutusan din ng Pangulo ang Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA na tiyakin na ang Sky Garden Project ay magiging senior-friendly. Umaasa rin siya na ang proyekto ay makakahikayat ng mas maraming turista at makakalikha ng mas maraming trabaho para sa mga lokal. Kailangan hindi sila mahirapan umakyat para ma-enjoy nila ang mga garden na ito. Kaya sa TIEZA, tulungan ninyo po ang pamahalaang lungsod ng Alaminos upang mapabilis at maisaayos ang pagtatayo nito. Kailangan senior-friendly, ayon kay Pangulong Marcos. Pinundahan ng TIEZA, tampok sa Sky Garden Project ang mga mataas na berdeng espasyo na may iba't ibang uri ng halaman, mga walkway, upuan at mga lugar na may interaktibong aktibidad upang hikayatin ang pakikilahok ng publiko at palitan ng kultura. Kasama rin sa proyekto ang mga paradahan, shopping center, multipurpose hall at mga viewing deck na may malawak na tanawin ng kalikasan sa paligid. Inilagay rin ang mga sustainable design feature tulad ng passive cooling system upang suportahan ang layunin ng lungsod para sa kalikasan. Ang Sky Garden ay inaasahang makakadagdag sa buhay na turismo sa lungsod, lalo na sa faith-based tourism sa paligid ng Pilgrimage Islands ng 100 Islands National Park. Magbibigay din ito ng oportunidad sa mga bisita upang maranasan ang mas masarap na lokal na pagkain, tanawin ng araw or sunset at ang tanawing dagat, at mas magandang access sa 8 ektaryang mangrove eco park sa paligid. Magkakaroon din ng puwang para sa mga negosyante upang makapagbukas ng mga cafe, souvenir shops at eco-friendly tour services. Inasahang susuportahan ng plano ang humigit kumulang 30 concessionaires at makakalikha ng halos 200 trabaho para sa komunidad.